simbahan. Sama-samang sumamba sa ating mapagmahal ng Panginoong Diyos. Yun nga pag-usapan po natin sa umaga po ito yung isa sa pinaka-basic na gampanin ng mga mananampalataya. Yung basic ministry ng mga mananampalataya. But in spite na ito ay basic ministry, ito po ay very neglected sa karamihan po na mga mananampalataya. Sa palagay nyo, ano kaya yung basic pero neglected? Okay? So yun po, yung nandiyan na po sa ano, yung atin pong buhay pananalangin. Yan po yung atin pong pag-uusapan sa umaga po ito. Pwede po tayong tumayo bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang pong mga salita. Atin pong hihimay-himayin sa umaga po ito. And open our Bible in the book of Matthew, chapter 6, verse 9 hanggang 13. Ito po ang atin pong matutunayan. Sa Tagalog po, ang sabi po ng kanya po mga salita, ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpa-kailanman. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's pray. We thank you so much, Lord, for this wonderful time, wonderful moment na kami ay nasa iyo pong banal na presensya. Kami, Panginoon, ay naririto upang patuloy ka naming purihin, patuloy ka naming luwalhatiin, sambahin ang iyong banal at nagilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mga gesture na amin pong mga ginawa, Panginoon. Salamat po sa mga pagkakaloob, pag-aawitan, pagkakaloob, Panginoon, na amin pong mga special number, fellowship, sharing to each other, testimony, pagbabasa ng iyong mga salita. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ito. Totoo po at tunay po na halahan po na ito ay mahalaga, Panginoon, para sa iyong harapan. Kaya naman, Panginoon, ganoon din po, kami naman po ay makikinig at mag-aaral ng iyong mga salita. Isa po ito sa iyo pong ipinapagawa sa bawat sabu sa amin. Isa po ito sa mahalagang gampanin na ginaganap po namin bilang iyong mga anak. Kaya naman, Panginoon, ang aming panalangin, habang binabaybay po namin ang iyong mga salita, lapatan mo po ito ng naangkop na mensahe sa amin pong kalagitnaan. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Buksan mo po ang puso ng bawat isa po sa amin. Salamat po at inakit ko po ang katugunan dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakatakilang pangalan, makapangyarihang pangalan, pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Kaya pangko natin sa Panginoon. Hallelujah. Ano po kayo? So, awa at biyaya ng Panginoon ay nairaos po natin yung pong celebration ng National Bible Day po. Yun po
po isang malawakang gawain kahapon sa biyaya ng Panginoon Diyos. At pag-usapan po natin sa pamagat na the Lord's Prayer or the Disciples' Prayer. Alin na mas malapit? Is it the Lord's Prayer or the Disciples' Prayer? Ang sabi po kasi ng Panginoong Jesucristo, siya po ang nagsasalita at nagtatanong ang kanyang pong mga disipulo ayon po dito sa Mateo Kapitulo 6. Ang sabi po ng talatang 8, huwag ninyo silang tutularan, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So, tapos binanggit niya sa Kanya po mga disciple, ganito kayo mananalangin. So, hindi sinabi ganito tayo manalangin. Sabi niya, ganito kayo mananalangin. So, is it the Lord's Prayer or the Disciples' Prayer? Para lumilitaw na ito po ay the Disciples' Prayer. The teaching of our Lord Jesus Christ through His disciples how to pray. Kung paano po mananalangin. And actually, marami po mga tao ang kabisado ito. Amen? Marami pong mga religious people ang kabisado ito. Ito po ang panalangin na ito. Paulit-ulit na binabanggit. Wala pong masama na kabisado natin ang panalangin po na ito. Tama po yan. Pero, kahit kabisado natin, kung hindi naman po nagaganap sa atin yung tinatawag na essence, yung sense ng mga talata na nakatalak dito para bagang nawawala ng kabuluhan ang panalangin na ito. Kaya mainam na po na ito po ay atin pong kabisado and at the same time, alam po natin yung pong essence ng panalangin na ito. Amen? At nangyayari sa atin po mga puso at sa atin po mga buhay. Amen. So, sabi nga, when Jesus' disciples asked Him to teach them how to pray, He gave to them the pattern for daily prayer, and it is not a magic formula or religious chant, but rather a model how to pray every day. Take note, a model how to pray every day. Not every week, not every month, or kapag ka ikaw ay may time lang. Ako. So, every day. So, mamaya makita natin, bakit every day? Nandiyan din ang sagot, bakit every day? So, we should recognize the essence, not just only to memorize and pronounce repeatedly the actual words. Amen? So, yan po ang panalangin na yan. Gaano siya kamabisa? Gaano po siya katindi? No? Sa buhay po ng bawat sa puso atin. Kaya nga lang, yun nga sabi ko, it is basic. Prayer ministry is basic. But the problem, maraming mga Kristiyano kulang ng panalangin. Kaya pati buhay, parang kulang-kulang. Pag-usapan natin sa tema, what are the biblical models for prayer? Ano po ang biblical na pamantayan or pattern for prayer? How should our prayer become so effective? What are the ingredients for effective prayer? So, marami pong tema na pumasok.
Ano raw po yung tinatawag na modelo ng panalangin. Paano raw po tayo mananalangin na yung panalangin natin ay magiging epektibo? At ano-ano ang mga ingredients for us to become our prayers so effective? Nandiyan po sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13. Ang una po na modelo sa pananalangin para lalo po tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. First is all about our approach. Our approach. Ang sabi po ng unang phrase, in this manner, therefore, pray. Our Father in heaven. Amen. That is the proper approach. Kaya isang napakahalaga sa buhay po ng bawat isa po sa atin na sigurado po ba tayo na tayo po ay mga anak ng Diyos? Are you sure that you are sons and daughters of the living God? Lumalakpak po sa Panginoon. Okay. Baka mamaya alinlangan ka pa. Diba? Baka mamaya hindi mo pa sigurado na ikaw ay anak ng Diyos. Ano po? Ngayon, kung daragdagan ko yung tanong, paano ka naging anak ng Diyos? Diba? Kasi maraming mga tao, sinasabi nila, anak sila ng Diyos. Pero ang realidad, ang katotohanan, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tama ba? Biblical speaking. 1:8:44, kayo sa inyong amang diablo. Ang sabi po ng Bible. So meron pala mga anak ang diablo. At merong mga tatay nila ang diablo. Yun po yung mga katotohanan. Hindi lamang po meron, marami pong anak ang diablo. Baka naman nakikita tayo kay Lord. Pero, ang realidad, nabubuhay po tayo parang ang tatay natin ay ang diablo. Wala naman dito na. Amen po ba? Lahat po ng mga anak ng Diyos ay pumalakpas sa Panginoon. Parang naubos ang boses ko ka. Parang namamalat ako ah. Our Father in heaven. In other words, when we come to God, we come to Him as our Heavenly Father. Having a healthy relationship as Father and Son, Father and daughters of the living God. Amen? So, when we come to Him as our Daddy, as our provider, our protector. So bilang mga anak, di ba? Lalapit po tayo sa ating Ama sa Langit. Natawag na po ba ninyo siyang Daddy? O baka tinatawag niyo Lodi? Di ba? No problem na tawagin mo natin siyang Daddy. Ama. Di ba? Pero meron tinatawag na reference. At sure tayo na kayo po ay mga tunay na mga anak ng Diyos. At bilang daddy natin ang ating Ama sa Langit, He is our provider. Amen? Not just only our provider, He is our protector. Amen? Ganyan yung ating pong kaugnayan sa ating pong Panginoon. We come to Him with the understanding that we have the privilege and right on the fact that we are adopted into God's family through faith in our Lord Jesus Christ. Amen. So yung pala, no? Lumalapit po tayo sa ating pong Ama sa Langit sa paniniwala o pagtitiwala
na tayo po ay nagkaroon ng pribilehiyo. Having a privilege to become sons and daughters of the living God. Amen? Kasi ang katotohanan niyaan, mga kapatid, dati talaga, ang tatay natin, di ba, ay ang diablo. Dati yun. Tama ba? Dati po, ang pinaglilingkuran natin ay ang demonyo, si Satanas. Are you with me? So, sa biyaya at grasya ng ating Panginoon, mula sa kalalagayan na ganoon, tayo po ay nailipat doon po sa pagiging adopted sons and daughters of the living God. Amen. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bilang adopted sons and daughters of the living God, we have the rights and we have the privilege to enjoy everything na meron ang ating pong Ama sa amin. Amen? Yun po yung mga katotohanan na yun. Kaya lang, kailangan yung pananampalataya talaga ng totoo. No? Yung pong tunay na pananampalataya sa ating pong Panginoon sa Kristo. So God the Father sees us as very valuable as Christ paid for our redemption. Ang ating Ama sa Langit, tinitignan ka, sinisipat po ng ating pong Panginoon sa Kristo, ang bawat isa po sa atin ay napaka-valuable. Napakahalaga. Bakit tayo naging mahalaga sa harapan ng ating Ama sa Langit? Kasi po, mismong ang dugo ng kanyang bugtong na anak ang ginamit upang ikaw at ako ay natubos sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya ganyan ka kahalaga. Every single soul is very valuable, precious in the very sight of God. Lalo-lalo na when you become a Christian. Amen? Kaya mahalaga ka sa Panginoon. Sobrang mahalaga ka sa Panginoon. Ikaw at ako ang dahilan kaya ang Panginoon Jesucristo ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, umago sa kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo, nabayubay ang kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa bawat isa sa atin. Amen. Very precious. No? Kaya ganyan po tayo kahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Therefore, we come boldly before Him without fear and intimidation. Kung gano'n, dahil alam natin, tatay natin siya, daddy natin siya, ama natin siya. Hello? Amen. Tayo po ay malakas ang loob. Dapat na lumapit sa ating kong Ama sa Langit, Amen. na may pagpapakumbaba, lalapit na may paglalambing, lalapit na may pagmamahal sa ating pong Ama sa Langit dahil ikaw ay precious, valuable na anak ng Diyos. Amen. Yes, God. Hallelujah. Yun pa yun. Kaya, pag hindi, kaya maraming mga tao nagpipray eh. Kabisado ito. Nausap-usap, 10 ulit, di ba? Hindi naman anak ng Diyos. Anak naman ng Diablo. Paano yun? May bisa. Kung saulado mo yan, maraming beses. Pagkatapos ng pagsasaulo mo, nandiyan ka na naman ang Lord mo na naman, si Lord. Diba? O kaya, gambling Lord. Pagtapos mo magsaulo, ayun na naman, bisyo na naman. Diba? Kung ano naman mga kalokohan ng mga ginagawa, anong epekto nito? Hindi po magiging epektibo ang prayer na ito without having a healthy relationship with our God the Father. Amen? That is the first approach. Ano po? Yan ang unang katangian. Our approach. Pangalawa, our praise. Our praise. Hallowed be
your name. Sabi po sa Tagalog, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Amen. So when we pray, this kind of prayer, we acknowledge the attributes of God as our Father. We acknowledge His divine attribute. So what are the divine attributes of God bilang ating Ama sa langit? Kaiba ng attributes ng ating Ama sa lupa. Amen? So di ba yung mag-ama sa lupa, meron ding rights and privilege yung bata para lumapit kay tatay. Kaya lang, iba ang attributes ni tatay sa lupa. Iba ang attributes ng ating pong Ama sa langit. Ano-ano ang mga attributes ng ating God the Father? He is holy. Banal ang nilalapitan po natin. So, kailangan natin lumapit sa Kanya ng may kabanalan. Amen? Kailangan natin talagang ipatanggal kay Lord lahat ng mga gawain, mga bagay na ginagawa natin na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. He is all-powerful. Wow! Kilalanin natin siya na siya po ay makapangyarihan sa lahat. At dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat, walang bagay na hindi kayang gawin ng ating Ama sa langit. Kung ikaw ay may pananampalataya. Amen. He is everywhere present. Amen. Siya po ay nasa lahat ng dako. Amen po ba? Amen. Kahit saan, pwede natin kausapin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kahit saan. Yan po ang mga katangian ng Diyos. At dahil alam natin na kahit saan nandoon siya, kahit saan ka magpunta, nandyan siya. At dahil alam mo na nandyan siya, hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi maganda sa kanyang paningin. Andyan siya. Amen po ba? Amen. Yun ang mga katotohanan po nito. Ay ang problema, alam natin ang attributes ng God, that He is everywhere present. Pero marami mga Kristiyano, marami mga ginagawang mga kapalpakan na itinatago kay Mr., kay Mrs., no? Kay Manir, pwede, no? O sa mga kapwa Kristiyano. But in reality, kung kinikilala natin na siya po ay everywhere present, di ba? Hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil meron pong tagakita. Amen. Amen? Meron pong tagakita. Every little things na ginagawa natin, hayag sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? O, palapakan natin ang Panginoon. Hallowed be your name. Grabe, no? He has all knowledge. He is love. He is merciful. He is faithful. He is righteous and just in all that He does. Amen? Yan po yung mga attributes ng God na atin pong nilalapitan. Kapag ka alam natin ang attributes ng God na ito, titiyakin ko po sa inyo, bawat aspeto ng buhay po natin ay ipapaayos natin sa harapan ng ating po Panginoon. Amen? Amen. So this is the time for us to thank Him for all that He is
Amen? For us has presented His attributes. Yan po yung mga, when we pray this kind of prayer, kinikilala natin ang kanyang attributes. Kaya ito po ay nilalagay natin sa atin pong harapan ng ating pong Panginoon. Kilalanin natin na siya po ay makatarungan sa lahat. Siya po ay matuwid. Siya po ay maawain, mahabagin. Siya po ay tapat. Lahat eh. This all knowledge. God is love. Amen? Amen. Kaya, dapat maging malakas ang ating pong loob na lumapit sa Kanya. At talagang bigyan natin ito po ng panahon. Yung neglected ministry of so many Christians today. It is all about prayer life. Amen? Sobrang tayo mga busy. Dami natin mga pinagagawa. Diba? Kulang tayo ng panalangin. Dami natin mga pinagkakaabalahan. Trabaho. Diba? Cellphone. Ano ba? O yung mga trabahong bahay. Trabaho sa opisina. Everything. Pero yung ating relationship with our God, very neglected. Bato-bato sa langit. Kahit ako tinatamaan ako dito. O yung sabihin kayo lang, are you with me? Kahit ako, marami ako, pinakamarami sa akin mag-aral. Mag-meditate ng Word of God, magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Magsaliksik na salita ng Diyos. Pero aminado ako sa aking sarili, kulang ako ng panalangin. Amen? Iba ang pagbabasa ng Bible. Iba ang mag-meditate ng Bible. Iba ang study ng Word of God. Iba rin po ang panalangin. Amen? Kaya hindi kayo lang ang tinatama. Pare-pareho po tayo. Kasi po, ang ating po mahal na Panginoon, gusto niya establish yung ating healthy relationship sa Kanya. Amen. Amen po ba? Amen. Sabi nga po ng Exodus chapter 20, verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Bahagi po ng hallowed be your name. Banal ang pangalan ng ating pong Panginoon Diyos. Huwag natin gagamitin ang kanyang pangalan sa walang kapararangan. Yung sasabihin natin, Diyos ko dahil. Gagamitin natin yung pangalan. Hindi ba natin tawagin siya na banal siya eh. Banal ang pangalan ng Panginoon. Hindi nga babanggit ng mga Israelita yan, natatakot sila. Amen. Kaya, hallowed be your name. Amen. At yung sumunod, our perspective. Perspektibo, pananaw. Malagay sa atin po mga kaisipan. Yung atin pong dapat na maging ginagawa. Diba? O maging kabahagi. Sabi nga, your kingdom come. Amen? Amen. Your kingdom come. Isang napakahalaga na makita po natin ito. Ibig sabihin, when we pray this kind of prayer, we acknowledge that our Father is above all. Amen? It is not all about our kingdom, but it is all about God's kingdom. In other words, sa mga pangungusap na ito, praise na ito, your kingdom come, we are also acknowledged that
He is the king or ruler over our individual lives. Amen? We acknowledge na siya po ang hari or ruler, no, ng buhay ng bawat isa sa atin. Hindi na ikaw ang hari, o hindi ang asawa mo ang hari, o sino mang tao ang hari, o lalo tigit si Satanas ang mag-ahari sa buhay natin. Bagkos, ang dapat na maging hari sa buhay ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Amen. Kaya lang, ang masakit, tayo nga ang naghahari-harian sa buhay natin. Kaya ang nangyayari, my kingdom come. Bakit natin nasabi na parang tayo naghahari-harian sa buhay natin? Meron sinasabi ang Biblia na dapat natin ginagawa, pero iba ginagawa natin. Yung gusto natin ang ating ginagawa. O sino yung hari? Tama? O may tama? Tigilan na po natin ang paghahari-harian sa ating pong sarili. Wala kang mapapala. Amen. Kung gusto natin mapabuti ang ating pong mga buhay, hayaan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya ang tunay na maging hari sa buhay natin, sa bawat aspeto, sa bawat galaw, sa bawat kilos, sa pagsasalita. Lahat po, siya po ang mag-ahari, siya po ang maluluwalhati sa buhay ng bawat isa. Amen. Glory to God. We are bringing ourselves in placement before God as subject of His kingship and His kingdom. Amen. Nilalagay daw po natin po mga sarili sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Subject sa Kanyang kaharian. Subject sa Kanyang kingdom. Subject sa Kanyang pag-ahari. Yun dapat. Upang maging epektibo yung panalangin po na ito, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Aside from that, we acknowledge that our lives have significance only as far as it contributes to God's purpose and extension of His kingdom. Wala na dyan sa amin. Ito po, tingnan ko ng diin niya. Sabi po ng huling pangungusap, kung ito po ay kasama sa prayer natin, your kingdom come. In other words, kinikilala natin na ang buhay natin ay magiging significance lamang kung ang buhay na yan ay i-contribute natin for what? For God's purpose and extension of His kingdom. Sino po yung gusto maging significance ang buhay niya? Amen. Yung bang significance meaning makabuluhan ang buhay? Amen. Diba? May diwa ang buhay, may saysay ang buhay. Magkakaroon lang daw po ng saysay ang ating po mga buhay. Kung ang buhay na ito na pahiram sa atin po ng ating po mapagmahal na Panginoon ay ipapagamit natin, i-contribute po natin kung ano ang layunin ng Diyos sa mundo po na ito. And aside from that, magiging extension ng God's kingdom here on earth. Amen. 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 That is the very purpose of God. Of course, not just only your life, our life itself, everything that we have, it can be used by God for His purpose and for the extension of His kingdom. Amen. Amen. So, kaya nga, meron tayo mga pledges, contribution. It is not for my kingdom,
but it is for God's kingdom. Di ba? Ito ay para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. We have our resources. Using for God's kingdom. For the extension of God's kingdom. Amen po ba? Your life itself. Pag-amin ko kay Lord for the extension of God's kingdom. Gusto ko pong sabihin sa atin, walang ibinibigay kay Lord na nasasayang. Amen. Lahat ng bagay na ipinagkaloob namin kay Lord, nagiging significance. Amen po ba? Amen. Kita nyo, si Abraham, sabi ni Lord, bigyan mo sa akin niya si Isaac. Oh. Di ba? Naging masunurin si Abraham. Lord, sabi mo yan, ha? Bigay ko. Ito. Alay kay Lord. Di ba? So, akala niya, mawawala na. Pero sabi ni Lord, okay, napatunayan ko, ikaw ay masunurin. Tingnan mo, may pagpapatunay. Kasabi sa ni Lord, anak, bigay niya. Bisa kasi nangungusap ng direkta ang Panginoon eh. Naniniwala pa kayo na nangungusap pa si Lord hanggang ngayon? Amen. Naniniwala ako. Hanggang ngayon, meron po siyang inner voice na po pwede mo maramdaman sa puso mo, kinakausap ka. Amen. No? Pwede yun. That is impossible with God. Hanggang ngayon, God is omnipresent. Amen. Sabi niya kay Abraham, bigyan mo yan. O, inalay niya. Sumunod siya, napatunayan ko na kapag ka sa iyong pananampalataya. What happened? Ang Diyos po ang nag-provide para sa kanyang ibibigay. Amen. Amen? At ibinalik ni Abraham ang pinakalaki sa kanya, yung kanyang minamahal na anak. Amen. Amen po ba? Amen. We acknowledge that our lives have become significant only as far as it contributes to God's purpose and God's extension of His kingdom. Noon ito, sino po yung gusto maging significant ang buhay? Amen. Sino po yung gusto maging significant ang inyong mga kayamanan? Amen. Diba? So, magiging significant lamang ang lahat na nasa atin kung ito po ay ipapagamit natin. Amen. Amen. Are you with me? Amen. Bahala kayo kung nagreklamo kayo dyan. Ha? Pero yan po ang sinasabi. Yan po yung napakahalaga na makita ko natin. Okay, pang-apat. Balikan ko lang. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Amen? Ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, establish sa langit. Amen? Establish na sa langit. Pinalayas niya naman sa Satanas eh. Tama? Wala na sa Satanas doon eh. So, kaya siya po yung wala nang kwento, wala nang kumukontra doon. Amen. Pero ang problema ngayon, on earth as it is in heaven. Amen? On earth. Kaya nga, bawat churches na nagtuturo ng purong-puro na salita ng Diyos, yan po ay isang base na kung saan ang paghahari ng Diyos, yan po malalaman ng mga tao. Amen? Kaya, every time na meron tayong mga church planting, every time na meron tayong evangelism, meron tayong mga mission at pag-share tayo ng word of God, unti-unting na-establish ang kingdom nito doon po sa mga tao. Amen? Kaya supportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Huwag na huwag po natin panghinayangan ang gawain ng ating po Panginoon Diyos. Kasi po, kaya tayo pinagpala ni Lord para tayo po ay maging pagpapala. Amen. Amen? Okay. Pangapat, our alignment. Ito. Your will be done on earth as it is in heaven. In other words, when we pray this prayer, we are making God's Lordship very personal. We are aligning ourselves personally and
posturing ourselves in a place of personal submission to God's plan in our lives. We are declaring to God that we prefer His will over our will, the will of others, and the will of Satan for our lives. Your will be done. Inulit ko, not your will, but God's will. Not the will of other people or other person, but God's will. Not the will of Satan, but God's will. Amen? Kaya, if you are a Christian, if you are a mature Christian, hindi ka hihingi kay Lord na hindi niya kalooban. Amen. Kaya naman meron siyang tugon. Amen. Amen? Amen. So, apat na bagay yun eh. Yung unang bahagdan ng prayer ko na ito. Pero itutuloy ko na po. Yung panlima, our provision. Give us this day our daily bread. Amen? So, in other words, it is all about absolute dependency upon God. Huwag mo sabihin mayaman ka na. Amen? Huwag mo sabihin wealthy ka na. You need continually to depend on God. Amen. Amen? Continually. Kasi kapag continually dependent ka kay Lord, mayaman ka na, lalo ka pang payayaman. Amen. Amen po ba? Amen. Pero kapag mayaman ka at hindi ka dependent kay Lord, aba, sa kanya galing eh. Naging mayaman ka. At paano? Pag kinuha. Marami po talaga na kinukuha. Amen? Kasi, isang problema na eh. Pwede na mawala lahat. Tama po ba? Isa lang. Pero, kailangan po natin maging dependent kay Lord. Upang sa ganun, lalo kang pahahawakin ng mga tremendous blessing from the Lord our God. Palapakan kasi Lord. Pag-aning, parang preaching na ito. Our relationship. Ang sabi po diyan, forgive us our trespasses. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. As we forgive those who trespass against us. It is all about relationship. And what kind of relationship? It is all about our relationship. Anong tawag dito? Horizontal, vertical? Vertical. It is all about our relationship vertically, no? Through direct to our God. And the next relationship is all about horizontal relationship. It is all about our relationship through people, through your neighbor, through your loved ones, through your church mate. Amen? Amen. Lakas na loob, hingi ka ng tawad sa Kanya, hindi ka marunong magpatawad. Di ba? Hingi ka ng tawad, Lord, forgive us my trespasses. Pero yung kulo ko, yung kapatid ko na yan, eh, magpapantay ang aking mga paa. You don't have the right to pray, forgive us our trespasses. Kung wala kang forgiving heart. Amen. Hindi natanggapin ni Lord yun. Kailangan meron kang pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Kaya sabi mo, pinapatawad na kita. Amen. So, eto, no? Sunod, our warfare. No? Our warfare. It is all about, sabi nga, lead us not into temptation. No? Ilayo mo kami. Saan? Sa masama. Ilayo mo kami sa tukso. That is prayer. Yung prayer na yan, may kaakibat na aksyon. Kasi lead us not into temptation. Papatukso ka naman. Diba? Bilang.
Ikaw ang umiwas sa tukso at tutulungan ka ng Panginoon. Mag-pray ka, pag tinutukso ka, hindi mo gagawin. Di ba? Ganun lang yun eh. So, meron laging digmaan. Meron pong laging labanan. Pero ang mabuting balita dito, yung sumunod po, ang sabi ko ng pangungusap, deliver us from evil. It is all about our protection. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. Amen? So, ibig sabihin, on our own, hindi tayo nagmamalaki sa atin po mga sarili. We need God's guidance and God's protection for us to become victorious sa lahat ng mga tukso, ng mga kaaway na yan. 1 John chapter 4, verse 4. Greater is He that He is in us than he that is in the world. Kung tayo po ay sasandal sa Kanya, tutulungan niya tayo. Pero kung tayo po ay aalis sa Kanya, di ba sabi ko na Psalms chapter 91? Ang sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen? He who dwells in the secret of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. But how about when you dwell in the secret ng alin? Doon sa beer house. When you dwell, nakasama ang mga sugarol. Nakasama ang mga tao na mga gumagawa ng mga kasalanan. O, makakaranas po ba? Sabi doon eh, He who dwells in the secret of the place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen? That is the promises of God. Kaya isang napakahalaga yung po mga bagay po na ito. So, pwede ba po na sabay-sabay po natin usalin ang panalangin po na ito? Ama naming nasa langit. Di po, sabay-sabay tayo. Sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. It is all about our affirmation. Let it be, so be it. It is the final affirmation of all that we are praying. Tayo po lahat ay tumayo.